Isang pagbati na puno ng hiwaga sa inyong lahat. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa kwentong puso. May mga pusong handang gawin ang lahat para sa pangarap, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa sarili nilang dugo't laman. Sabi nila, ang isang ina, kayang tiisin ang lahat para sa anak. Pero paano kung ang mismong anak na pinag-alayan mo ng buhay ang siyang magiging dahilan ng pinakamatinding sakit? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong susukat sa hangganan ng pagmamahal at paglimot. Guardia, alisin niyo yang matandang yan sa labas. Ang mga salitang yon, parang matalim na yelo na tumusok sa puso ni Rosa. Napatigil siya sa pagpupunas ng salamin sa malaking bintana. Mula doon, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya ang maladyosang si Senyorita Elise Montenegro. Nakatayo sa hardin, suot ang isang wedding gown na kumikinang sa ilalim ng araw. Napakaganda, perpekto. At sa labas ng mataas na gate, tanaw din niya ang tinutukoy ni Elise. Isang matandang babae, payat na payat, luma ang damit, at nakayuko na ang mga balikat sa bigat ng panahon. Nakatingin lang ito sa mansyon. Walang ingay, walang gulo. Nakatingin lang. Ano pang tinatayo niyo dyan? Paalisin niyo sabi. Sigaw ulit ni Elise at sa boses niya may bahid ng inis at pagkasuklam. Nakakasira ng araw. Ang malas. Ang salitang malas. Biglang bumalik sa alaala ni Rosa ang isang imahe mula sa kanyang nakaraan. Ang puting silid sa ospital. Ang isang matandang pasyente na mag-isang humihinga. Habang ang mga anak na mayayaman ay nag-aaway sa labas tungkol sa mana, tinawag din nila ang sarili nilang ina na pabigat, isang malas. At si Rosa, bilang nurse noon, wala siyang nagawa kundi ang hawakan ang kamay ng matanda hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Ngayon, sa harap niya, tila umuulit ang lahat. Mabilis na kumilos ang gwardiya. Binuksan niya ng bahagya ang gate para lang itaboy ang matandang babae. Walang paggalang, walang awa. Umalis na po kayo, nanay. Bawal po dito, sabi ng gwardiya. Hindi nagsalita ang matanda. Sa pagmamadaling itulak, nahulog mula sa bulsa nito ang ilang piraso ng lottery ticket. Yumuko ang matanda, hindi para magmakaawa, kundi para damputin ang isang pirasong papel na nalaglag sa lupa. Pagkatapos, walang lingon-lingon, lumingon ito at nagsimulang maglakad palayo. Lalong yumuko ang mga balikat. Napanood ni Rosa ang buong pangyayari. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang basahan. Sa hardin, inayos ni Elise ang kanyang belo. Ngumiti siya na para bang walang nangyari. Perpekto ulit. Malinis. Walang bahid ng dumi mula sa labas. Pero nang lumingon siya pabalik sa mansyon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Elise ang ekspresyon sa mukha ni Rosa. Hindi ito paghanga. Hindi ito pagsang-ayon. May iba. May kung anong paghatol sa mga matang iyon. Nawala ang nangiti ni Elise. Tinaasan niya ng kilay si Rosa. Ang babaeng tagapaglingkod na nakasaksi sa kanyang tunay na kulay. Lumakad siya, palapit sa bintana. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Nakatitig lang si Rosa, hindi magawang ibaba ang kanyang paningin. Huminto si Elise sa harap ng salamin. Tinitigan si Rosa mula ulo hanggang paa. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Malamig, walang emosyon. Isang utos na magpatahimik. Ang tanong ni Elise ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na nagsasabing, hanggang dyan ka lang, katulong ka, ako ang amo. Mabilis na ibinaba ni Rosa ang kanyang paningin. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng paggalang na pilit niyang ginawa. Paumanhin po, senyorita. Hinahangaan ko lang po ang inyong damit pangkasal. Isang pagsisinungaling na kailangan niyang bitawan para mapanatili ang kapayapaan.
at ang kanyang trabaho. Hindi sumagot si Elise. Nagtagal pa ng ilang segundo ang titig nito kay Rosa bago ito tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon. Dala-dala ang aura ng isang reyna na hindi nasisiyahan sa kanyang nasasakupan. Nakahinga ng maluwag si Rosa pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Buong araw, habang siya ay naglilinis, nag-aayos at nagsisilbi, ang imahe ng matandang babae na pinulot ang kanyang tiket sa lottery ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Rosa si Elise na maghanda para sa isang hapunan kasama ang pamilya ni Sebastian, isang maliit na aksidente ang nangyari. Sa pag-aabot ni Elise ng kanyang hikaw, sumabit ang kanyang gintong pulseras sa manggas ng damit. Nahulog ito at gumulong sa sahig. Ay! Mahinang sabi ni Elise. Agad na yumuko si Rosa upang kunin ito. Ako na po, senyorita. Sa sandaling iyon, habang wala ang pulseras, kitang-kita ni Rosa ang balat sa pulsuhan ni Elise. May isang matang marka doon. Isang maliit na balat na hugis gasuklay na buwan, crescent moon. Mabilis na kinuha ni Rosa ang pulseras at iniabot pabalik kay Elise. Mabilis din itong isinuot ng dalaga na para bang may itinatagong sekreto. Hindi na ito pinansin ni Rosa. Para sa kanya, isa lang itong balat. Kinabukasan, inutusan siya ni Elise na bumili ng isang espesyal na uri ng bulaklak na sa Pasig lang daw matatagpuan. Para sa kanya, isa itong parusa. Isang paraan para ilayo siya sa mansyon. Pero para kay Rosa, isa itong pagkakataon. Pagdating niya sa Pasig, pagkatapos mabili ang mga bulaklak, hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na anino. At hindi siya nabigo. Sa di kalayuan, malapit sa isang sakayan ng jeep, nakita niya ang matandang babae. Nag-aalok muli ng mga tiket. Dahan-dahang lumapit si Rosa. Kumuha siya ng 2 bote ng tubig mula sa kanyang daladalang bayong. Nanay, mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may bahid ng kabaitan. Gusto niyo po ng tubig? Mainit po ang araw. Nag-alinlangan ang matanda, ngunit tinanggap din ang alok ni Rosa. Salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Diyos. Habang inaabot ng matanda ang bote, ang kanyang kamay na payat at kulubot ay nasinaga ng araw. At doon, sa ibabaw ng kanyang pulsuhan, napako ang tingin ni Rosa. Hindi siya pwedeng magkamali. Nandoon ito. Isang marka. Isang balat na hugis gasuklay na buwan. Parehong-pareho. Ang lokasyon, ang hugis, ang kulay, parehong-pareho sa balat na nakita niya sa pulsuhan ni Senyorita Elise. Parang huminto ang paghinga ni Rosa. Ang init ng araw ay tila biglang nawala. Napalitan ng malamig na kaba na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Nagkataon lang siguro. Isang pambihirang pagkakataon. Salamat talaga, ha? Sabi ulit ng matanda. At ang boses nito ang pumutol sa pagkatulala ni Rosa. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting pagod pero totoo. Pinilit din ni Rosa na ngumiti pabalik. Wala po iyon, nanay. Sige po, mauna na po ako. Nagmamadali siyang umalis. Dala ang mga bulaklak para kay Elise at ang isang mabigat na tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Manang Lorna, ang pinakamatandang kasambahay doon. Siya ang takbuhan ng lahat ng tsismis, pero may ginintuan ding puso. Oh, Rosa, andyan ka na pala. Bati nito habang nagpupunas ng mesa. Kamusta ang biyahe? Alam mo ba, si Senyorita, kanina pa mainit ang ulo. Hinahanap ka. Hindi agad sumagot si Rosa. Inilapag niya ang mga bulaklak at naupo sa isang tabi, tila nawalan ng lakas. Huy, ayos ka lang? Tanong ni Manang Lorna, napansin ang pamumutla niya. Para kang nakakita ng multo. Huminga ng malalim si Rosa. Kailangan niyang may mapagsabihan. Kailangan niyang malaman kung nababaliw na ba siya. Manang Lorna,
Simula niya ibinaba ang kanyang boses. May itatanong ako sa'yo, pero sana, sa ating dalawa lang muna. Lumapit si Manang Lorna, agad na naging interesado. Oo naman, ano yon? Yung, yung matandang babae na laging nasa labas ng gate natin. Si Aling Marta. Mabilis na sagot ni Manang Lorna. Kawawa ngayon eh. Laging nandyan, umaasang masilayan man lang daw ang... Basta. Bakit anong tungkol sa kanya? Nag-alinlangan si Rosa. Nakita ko siya kanina sa Pasig. At may nakita ako sa kanya, Manang. Isang balat sa kamay. Hugis buwan. Hindi pa rin nakuha ni Manang Lorna. Tapos? Kagabi? Pagpapatuloy ni Rosa. Nahulog ang pulseras ni Senyorita Elise. Nakita ko rin. Mayroon din siyang balat sa kamay. Ganoon na ganoon, Manang. Magkaparehong magkapareho. Natahimik si Manang Lorna. Ang kaninang mausisang muka ay napalitan ng pagkabigla. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Bumulong siya. Halos hangin na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Naku, Rosa. Alam mo ba, narinig ko minsan si Senyorita Elise na may kausap sa telepono. Binanggit niya ang pangalan ng Marta. Ang pangalang Marta? Tumagos yon sa pandinig ni Rosa, hindi bilang isang simpleng pangalan, kundi bilang isang piraso ng palaisipan na sa wakas ay nagkaroon ng tamang lugar. Aling Marta, ang pangalang binanggit ni Elise sa telepono, ang mga balat na magkapareho, ang matandang laging nag-aabang sa labas. Lalong nanikip ang dibdib ni Rosa, hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Manang, sigurado ka ba sa narinig mo? Tanong ni Rosa, halos pabulong. Tumango si Manang Lorna, ang mga mata ay seryoso. Oo, galit na galit siya noon. Sabi niya, tigilan mo na ang pagpunta-punta rito, Marta. Nakakahiya. Ganun ang pagkakasabi niya. Diyos ko, nasabi na lang ni Rosa. Ngayon, ang pagkasuklam na nakita niya sa mga mata ni Elise noong isang araw ay nagkaroon ng mas malalim at mas masakit na kahulugan. Bago pa sila makapag-usap muli, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pagbubulungan. Mukhang masaya ang usapan ninyo. Sabay silang napalingon ni Manang Lorna. Si Elise, nakatayo sa may pinto ng kusina, nakapamewang at matalimang tingin. Agad na yumuko si Manang Lorna at nagkunwaring abala sa paglilinis. Senyorita Elise, nakuha ko na po ang mga bulaklak ninyo, sabi ni Rosa. Sinusubukang ibahin ang usapan, pero hindi inalis ni Elise ang tingin sa kanya. Good. Ilagay mo sa vaso sa sala at siguraduhin mong malinis ang buong bahay. Darating si Mama mamaya. Ang mama na tinutukoy niya ay si Senyora Angelica de Villa, ang ina ng kanyang mapapangasawa, ang matriarch ng isang pamilyang kilala hindi lang sa yaman, kundi sa pagpapahalaga sa pamilya at tradisyon. Kinahapunan, dumating si Senyora Angelica, isang babaeng may edad na, ngunit bakas pa rin ang ganda, at higit sa lahat, ang talino sa kanyang mga mata. Malugod siyang sinalubong ni Elise, puno ng paggalang at lambing. Mama, I'm so glad you came. Bati ni Elise, sabay abot sa kamay ng matanda para magmano. Of course, Hija. I just wanted to check on the final preparations, sagot ni Senyora Angelica. Ang kanyang ngiti ay magalang ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nasa sala sila, nagkakape, habang si Rosa naman ay tahimik na nagsisilbi sa isang tabi. Kumusta ka naman? You must be stressed with all the wedding planning, tanong ni Senyora Angelica. A little bit, Mama, but it's a happy kind of stress. Everything has to be perfect, you know. Sagot ni Elise, ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig. Tumango ang senyora. I understand. Alam mo, naaalala ko nung ikakasal kami ng papa ni Sebastian. Simple lang ang lahat. Ang mahalaga lang sa amin noon ay ang basbas ng aming mga magulang. Isang matamang titig ang ibinigay niya kay Eliste.
Sayang at wala na ang mga magulang mo para masaksihan ito. I'm sure they would have been very proud of you. Saan ka nga ulit lumaki, Hija, nung nasa ampunan ka? Biglang natigilan si Elise. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para mapansin ni Rosa. Ang perpektong ngiti ni Elise ay bahagyang nag-alinlangan. Sa isang maliit na ampunan lang po sa Laguna, Mama. St. Jude's Orphanage. It was a very simple place. St. Jude's sa Laguna? Pag-uulit ni Senyora Angelica, tila inaalala ang pangalan. Akala ko, nabanggit mo sa akin dati na sa Batangas ka lumaki? Lalong nabalisa si Elise pero mabilis niyang binawi ang composure. Oh, that was a different one, Mama. Lumipat-lipat po kasi kami noon. You know how it is. Practical reasons. Habang nagsasali ng kape si Rosa, napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Elise. Ang mga sagot nito ay mabilis, pero parang walang laman. Parang isang script na pilit kinakabisa. Nang mag-alok si Rosa ng panibagong tasa ng sabaw, sinabi ni Senyora Angelica, "Masarap, parang luto ng nanay ko." Ang simpleng papuring iyon ay tila isang sampal kay Elise. Muli, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay panandali ang nawalan ng focus, tila may inaalalang malayo. Napansin yun ni Rosa. At sigurado siyang napansin din yun ni Senyora Angelica. Nang paalis na ang senyora at naihatid na siya ni Elise sa kotse, tinawag ni Elise si Rosa. Walang ibang tao sa sala kundi silang dalawa. "Halika dito," utos niya. Ang boses ay wala na ang tamis na ipinakita niya kanina. Lumapit si Rosa. Yumuko. "Alam mo, Rosa," sabi ni Elise, dahan-dahan, na parang nagpapaliwanag sa isang batang hindi nakakaintindi. "Sa bahay na ito, ang mga katulong ay may 2 tenga at isang bibig para mas marami silang marinig at mas kaunti ang kanilang sinasabi." Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Rosa. Sa bahay na ito, ang mga katulong ay nakikinig lang. Hindi sila nag-iisip. Isang malinaw na banta. Isang babala. Alam na ni Elise na may alam si Rosa at natatakot siya. Hindi sila nag-iisip. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rosa buong gabi. Hindi iyon isang simpleng paalala. Isa iyong pader na mas mataas pa sa gate ng mansyon. Isang pader na nagsasabing manatili siya sa kanyang lugar. Ang bawat salita ay may dalang lamig. Isang pahiwatig ng kapangyarihang kayang dumurog sa isang hamak na katulad niya. Habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto sa silong ng mansyon, hindi siya dinalaw ng antok. Ang banta ni Elise ay hindi lang nagdulot ng takot, kundi nagbukas din ng isang sugat na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng antiseptic sa ospital. Ang tunog ng mga makinang sumusukat sa unti-unting paghina ng buhay. Ang mukha ni Nanay Pilar. Ang pasyente niyang naging malapit sa kanyang puso. Isang dekada na ang nakalipas. Si Rosa ay isang head nurse, iginagalang at mahal ng kanyang mga kasamahan. Si Nanay Pilar naman ay isang matandang mayaman, ngunit iniwan ng kanyang 3 anak sa pinakamahal na private room ng ospital na para bang isa na lang itong obligasyon. Nakita ni Rosa kung paano sila halos hindi dumalaw. At kapag nandoon sila, ang pinag-uusapan nila ay hindi ang kalagayan ng ina, kundi ang hatian sa mga ari-arian. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Nanay Pilar sa tuwing aalis ang mga anak nito nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Isang araw, narinig ni Rosa ang pinakamatandang anak na kausap ang doktor. "Gawin niyo na lang ang lahat para maging komportable siya. Huwag niyo nang pahabain pa. It's not practical." Hindi nakatiis si Rosa. Sa kanyang puso bilang isang ina at bilang isang tagapag-alaga, sinubukan niyang kausapin ang mga anak. "Kailangan po kayo ng nanay ninyo." Pakiusap niya. Hindi po pera o gamot ang kailangan niya ngayon. "Kayo po." Ang kanyang pakikialam ay sinuklian ng galit. Isang eskandalo ang ginawa nila.
Pinaratangan siyang nangingialam sa desisyon ng pamilya. Pinaratangan siyang may interes sa yaman ng matanda. Dahil maimpluwensya ang pamilya, madali lang para sa kanila na kausapin ang management ng ospital. Walang naniniwala sa kanya, walang pumanig sa kanya. Tinanggal siya sa trabaho. Ang lisensya niya bilang nurse ay sinuspinde. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Namatay si Nanay Pilar makalipas ang 1 linggo. At sa libing nito, nakita ni Rosa mula sa malayo ang mga anak na umiiyak, puno ng pagkukunwari. Ang kirot ng alaalang iyon, ang pakiramdam ng pagkatalo at kawalan ng katarungan, iyon ang bumabalik sa kanya ngayon. Si Elise ay ang mga anak ni Nanay Pilar. Mayaman, makapangyarihan, at kayang gawin ang lahat para sa sariling kapakanan. At si Aling Marta, siya si Nanay Pilar, isang inang isinantabi, itinuring na kahihiyan, isang malas. Napabangon si Rosa mula sa kanyang pagkakahiga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya sa kanyang maliit na aparador at kinuha ang isang lumang kahon. Mula roon, kinuha niya ang isang litratong kupas na. Nasa litrato si Rosa, mas bata pa, nakangiti kasama si Nanay Pilar sa hardin ng ospital. Ang tanging alaala niya mula sa buhay na yon, ang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Takot na mawalan ulit ng trabaho, takot na madurog ulit ng sistema. Pero sa ilalim ng takot na yon, may ibang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng determinasyon. Noon, nanahimik ako. Bulong niya sa sarili. Pinabayaan ko silang manalo. Pinabayaan kong mamatay si Nanay Pilar na walang kasama. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila nagbibigay lakas sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang sarili sa salamin, ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na isang talunang babae. Hindi na ngayon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Puno ng isang panata. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mananahimik. Kinabukasan, ibang Rosa ang gumising. Ang takot na bumalot sa kanya kagabi ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. May plano na nabubuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano, pero alam niyang kailangan niyang gawin. Nilapitan niya si Manang Lorna habang naghahanda sila ng almusal. "Manang, kailangan ko po ng tulong niyo," sabi niya sa mahinang boses. "Ano yon, Rosa? At bakit parang may iba sa'yo ngayon?" Usisa ng matanda. "Kailangan kong magpaalam ng isang araw. Sasabihin kong may sakit ang kamag-anak ko sa probinsya. Pwede niyo po ba akong pagtakpan kung sakali?" Tinitigan siya ni Manang Lorna. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Saan ka ba talaga pupunta? Delikado yang iniisip mo, Rosa. Baka mapaalis ka dito." "Mas delikado po kung wala akong gagawin, Manang," sagot ni Rosa. "May konsensya pa po ako." Bumuntong hininga si Manang Lorna. "Sige na nga, ako na ang bahala. Pero mag-iingat ka, ha?" Nang araw na yon, sa halip na sumakay ng bus papuntang probinsya, bumalik si Rosa sa Pasig. Hindi para hanapin si Aling Marta, kundi para hanapin ang nakaraan nito. Ang tanging alam niya ay ang lugar kung saan niya laging nakikita ang matanda. Naglakad-lakad siya sa masisikip na eskinita, nagmamasid, nakikiramdam. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga bata. Ito ang mundong tinalikuran ni Elise. Pumasok siya tagisimi sa isang maliit na karinderya. Nag-order siya ng pagkain at sinubukang makipag-usap sa may-ari. Isang ginang na nasa 50 anyos din, si Aling Nene. "Ate, pasensya na po sa abala. May hinahanap lang po akong tao," magalang na sabi ni Rosa. Inilarawan niya si Aling Marta. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Nene. "Bakit mo naman hinahanap si Marta? May utang ba sa'yo yon?"
Ay hindi po. Kaibigan ko po siya. Matagal na kaming hindi nagkita. Gusto ko lang po sanang kumustahin. Tinitigan siya ni Aling Nene mula ulo hanggang paa. Marahil ay sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Marahil, sa mundong ito, ang pagtitiwala ay isang mamahaling bagay. Wala na siya dito, sabi ni Aling Nene. Matagal nang umalis sa apartment na tinitirhan niya. Pinapaalis na rin kasi ng may-ari. Hindi na makabayad ng upa. Nanlumo si Rosa. Ganoon po ba? Sayang naman. Wala po ba kayong alam kung saan siya maaaring napunta? Umiling si Aling Nene. Wala. Pero alam mo, naaawa ako sa matandang yon. Isinugal ang lahat para sa anak niya. Ibinenta ang halos lahat ng gamit para lang mapag-aral yung anak sa magandang eskwelahan. Tapos, anong nangyari? Iniwan lang siya. Ang kwento ni Aling Nene ay tumama sa puso ni Rosa. Ito na. Ito ang kumpirmasyon. Anak po, tanong ni Rosa, nagkukunwaring walang alam. Oo, si Isabela. Napakagandang bata. Matalino. Pero simula nang makatapos at makahanap ng mayamang mapapangasawa, hindi na nagpakita dito. Kinahiya na yata ang nanay at ang lugar na to. Isabela, hindi Elise, Isabela Marta Cruz, ang pangalan sa isipan ni Rosa. Nakita marahil ni Aling Nene ang lungkot at sinseridad sa mukha ni Rosa. Ang kaninang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng awa. Alam mo, marami nang naghahanap sa kanya dito dati. Mga reporter yata, para sa kwento ng From Rags to Riches ng anak niya. Pero lahat kami dito, tikom ang bibig. Ayaw naming masira ang pangarap ng bata, alang-alang kay Marta. Huminga ng malalim si Aling Nene. Lumapit ito sa maliit na counter at may kinuha mula sa ilalim. Pero ikaw, iba ka. Nakikita ko sa mga mata mo na mabuti ang iyong hangarin. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Ipinakita niya kay Rosa ang isang lumang photo album. Itinuro niya ang isang pahina. Nandoon ang isang litrato. Kupas na at medyo naninilaw na sa kalumaan. Isang masayang Aling Marta, mas bata pa. Masaya ang mga mata. Buhat-buhat niya ang isang batang babae na may malaking laso sa buhok, mga 5 o 6 na taong gulang. Nakangiti ang bata sa kamera, walang bahid ng pag-aalala sa mundo. At sa kanyang maliit na pulsuhan, kahit medyo malabo ang litrato, kitang-kita pa rin. Isang maliit, maitim na marka. Hugis gasuklay na buwan. Hawak ni Rosa ang kopya ng litrato na ibinigay sa kanya ni Aling Nene. Isang maliit na piraso ng papel, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang pilit ibinabaon ni Elise sa limot. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi. Alam niyang may mali. Nakasalubong niya si Manang Lorna sa pasilyo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hinila siya nito sa isang sulok. Rosa, kanina ka pa hinahanap ni Senyorita. May nangyari. Bulong nito, nanginginig ang boses. May isang taong tumawag kanina. Hinahanap si Isabela Montenegro. Hindi Elise, Isabela. Mula sa isang agency daw na nag-aasikaso ng mga lumang scholarship records. Nanlamig si Rosa. Hindi kaya. Anong sabi ni Senyorita? Narinig ko. Sinabi niya, wala pong taong ganyan dito. Mali po kayo ng tinawagan. Tapos, ibinaba niya ang telepono. Pero Rosa, ang itsura niya, galit na galit. Para siyang papatay ng tao. Sigurado akong ikaw ang pinaghihinalaan niya. Kasabay ng sinabi ni Manang Lorna, isang matigas na boses ang tumawag sa pangalan ni Rosa mula sa itaas ng engrandeng hagdanan. Rosa, umakyat ka dito. Ngayon din. Si Elise. Nakatayo siya doon, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay kalmado.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nagkatinginan sila ni Manang Lorna, isang tingin ng babala. Dahan-dahang umakyat si Rosa sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang hakbang palapit sa panganib. Pumasok sila sa maluwang na silid ni Elise. Isinara ng dalaga ang pinto. "Saan ka galing?" tanong ni Elise. Ang boses ay walang emosyon. Sa probinsya po, senyorita. Dinadalaw ko po ang tiyahin kong may sakit," sagot ni Rosa. Pinipilit na maging kalmado. Isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elise. "Talaga ba? O baka naman nanggaling ka sa Pasig? Naghahanap ng mga kwento, naghahalongkat ng basura?" Hindi nakasagot si Rosa. "Alam mo, Rosa, binigyan na kita ng babala," sabi ni Elise. Lumalakad paikot sa kanya na parang isang leon na tinitingnan ng kanyang biktima. "Pero matigas ang ulo mo. Akala mo, matalino ka." Huminto siya sa harap ng kanyang aparador. "Nawawala ang wallet ko. Isang Chanel wallet. Dito ko lang iniwan sa ibabaw ng mesa. At ikaw lang ang pumasok dito para maglinis kaninang umaga bago ka umalis." Nanlaki ang mga mata ni Rosa. "Senyorita, hinding-hindi ko po gagawin yon." "Huwag ka nang magkaila." Biglang sigaw ni Elise na wala na ang pagkukunwaring kalmado. "Magnanakaw. Bukod sa pagiging tsismosa, magnanakaw ka pa pala. Gwardiya. Gwardiya." Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang gwardiya. "Haluhugin niyo ang gamit ng babaeng yan at itawag niyo ang pulis," utos ni Elise. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Ito na ang solusyon niya. Isang perpektong paraan para tanggalin si Rosa sa kanyang buhay. "Senyorita, maawa po kayo. Wala po akong kinukuha." Pagmamakaawa ni Rosa habang kinakapkapan siya ng isang gwardiya. Pero si Elise ay walang awa. Ang nakikita lang niya ay isang sagabal na kailangan ng alisin. Habang nagkakagulo, isang malumanay, ngunit may awtoridad na boses ang pumuno sa silid. "Anong kaguluhan ito, Elise?" Napalingon ang lahat sa may pintuan. Nakatayo doon si Senyora Angelica de Villa, nakataas ang isang kilay. May dala siyang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang panaderya. "Mama, what are you doing here?" Gulat na tanong ni Elise. "Dumaan lang ako para magdala ng paborito mong ensaymada," sabi ng senyora. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa buong eksena. Kay Rosa na umiiyak, sa mga gwardiya, at kay Elise na halatang nagulat. "Pero mukhang may mas importante kayong ginagawa. Ano ito? Isang nakawan?" "Yes, Mama. This woman stole my wallet," sabi ni Elise. Itinuturo si Rosa. Kalmadong naglakad si Senyora Angelica papasok sa silid. Tiningnan niya si Rosa na may bahid ng awa bago ibinaling ang tingin kay Elise. "Ang wallet mo? Hija, anong kulay ba ng wallet na sinasabi mo?" "It's a black Chanel wallet, Mama. It's very expensive." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Senyora Angelica. Ibinaba niya ang paper bag na dala niya sa isang mesa. At mula sa loob ng kanyang sariling Hermes bag, may kinuha siyang isang bagay. Isang itim na Chanel wallet. Tinaas niya ito para makita ng lahat. "Ito ba ang hinahanap mo? Nakita ko ito sa kotse mo kaninang umaga nang ihatid mo ako. Nahulog mo yata. Kaya binalikan kita para isauli." Napatulala si Elise. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Tumingin si Senyora Angelica sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. "At bakit nasa kamay mo ang wallet na sinasabi mong nawawala?" Ang tanong ni Senyora Angelica ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Elise. Isang sampal na walang tunog pero ramdam ng lahat ng tao sa silid. Ang wallet na hawak ng senyora ang naging ebidensya, hindi ng pagnanakaw ni Rosa, kundi ng kasinungalingan ni Elise. Nawala ang tapang sa mukha ni Elise, napalitan ito ng pagkataranta. "Mama, I, I thought, akala ko po yun na yun. Baka may isa pa akong wallet na ganoon."
Isang palusot na kahit siya mismo ay hindi kapani-paniwala. Hindi umimik si Senyora Angelica. Tinitigan niya lang si Elise na para bang binabasa niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin sa mga gwardiya. Pwede na kayong bumalik sa mga pwesto ninyo. Tapos na ang gulo dito. Parang mga robot na sumunod ang mga gwardiya. Mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang tatlong babae sa isang nakabibinging katahimikan. Si Elise ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang magiging biyenan. Si Rosa naman ay nanatiling nakayuko, pinupunasan ng mga luhang hindi niya namalayang pumatak. Elise, iwan mo muna kami ni Rosa, utos ni Senyora Angelica. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi matututulan. Pero mama, sinabi kong iwan mo kami. Walang nagawa si Elise, kundi ang lumabas. Sa kanyang pagdaan kay Rosa, isang tingin na puno ng galit at pagbabanta ang ipinukol niya. Isang tingin na nangangakong hindi pa tapos ang lahat. Nang silang dalawa na lang ang natira, lumapit si Senyora Angelica kay Rosa. Inabutan niya ito ng isang panyo. "Pasensya na po, Senyora," sabi ni Rosa. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Huwag kang humingi ng tawad para sa isang bagay na hindi mo ginawa," sagot ng matanda. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinapik ang espasyo sa tabi niya. "Maupo ka, Rosa." Nag-aalangang umupo si Rosa. Hindi siya sanay na makipag-upo sa kanyang mga amo. Tinitigan siya ng senyora, hindi isang tingin ng pag-uusisa, kundi isang tingin ng pag-unawa. "Matagal ka na ba dito sa mansyon?" "Mag-iisang taon na po, senyora." "At sa loob ng isang taon na yon, may nawala na ba sa bahay na ito?" Umiling si Rosa. "Wala po. Hinding-hindi ko po magagawa yon." Tumango si Senyora Angelica. "Alam ko." Muling naghari ang katahimikan. Si Rosa ay hindi nagsasalita, naghihintay. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit naroon ang senyora. "Ang anak ko, si Sebastian." Mahal na mahal niya si Elise. Basag ng senyora sa katahimikan. Para sa kanya, perpekto si Elise. Isang babaeng nagsikap, nagtagumpay, at binuo ang sarili mula sa wala. Isang kwentong hinahangaan ng lahat. Huminga siya ng malalim. "Pero ako, isang ina rin ako, Rosa. Alam ko kung may mali. May mga maliliit na bagay, mga kwentong hindi nagtutugma, mga sagot na tila pilit. Nararamdaman ko." Hindi direktang nagtatanong si Senyora Angelica, ngunit alam ni Rosa kung ano ang nais nitong iparating. Hinihintay siya nitong magsalita, pero natatakot si Rosa. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibigay, lalo na sa isang taong may kapangyarihan. "Senyora, isa lang po akong katulong dito," sabi niya. Isang paraan para sabihing hindi siya pwedeng makialam. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Senyora Angelica. Dinukot niya ang kanyang pitaka at kumuha ng isang calling card. Iniabot niya ito kay Rosa. "Hindi kita pipiliting magsalita. Alam kong natatakot ka," sabi niya. "Pero ito ang personal na numero ko. Walang ibang nakakaalam niyan. Kung sakaling may kailangan kang sabihin o kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka. Kahit anong oras." Kinuha ni Rosa ang card. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hawak ito. Isang linya ng komunikasyon, isang posibleng kakampi. "Pareho tayong mga ina, Rosa," dagdag ng senyora habang tumatayo. "Alam natin kung ano ang totoo sa hindi." Pagkatapos noon, umalis na si Senyora Angelica. Iniwan si Rosa na hawak ang card at isang bagong pag-asa. Samantala, sa kabilang silid, si Elise ay naglalakad pabalik-balik, puno ng galit. Ang kanyang plano ay hindi lang nabigo. Bumalik pa ito sa kanya. Ang pagdating ng senyora ay isang malaking kamalasan. Ngayon, hindi lang si Rosa ang nagdududa sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng bagsik.
Kailangan mo ng kumilos. Ayokong makita ang pagmumukha ng matandang yon sa araw ng kasal ko. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Wala akong pakialam kung paano. Mariing sagot ni Elise. Alisin mo siya sa landas ko, kahit anong paraan. Alisin mo siya sa landas ko. Ang utos na yon ni Elise ay hindi narinig ni Rosa. Pero sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang bigat nito. Ang bawat kilos ni Elise ay may kasamang pagbabanta. Ang bawat tingin ay may dalang lamig. Ang mansyon na dati niyang itinuring na lugar ng trabaho ay naging isang hawla na puno ng panganib. Isang gabi, medyo ginabi na si Rosa sa pag-uwi. Kinailangan niyang tapusin ang lahat ng gawain dahil nag-leave si Manang Lorna. Habang naglalakad siya sa isang medyo madilim na eskinita papunta sa sakayan, isang motorsiklo ang huminto sa kanyang tabi. "Miss, anong oras na?" tanong ng driver, habang ang angkas nito sa likod ay nanatiling tahimik. "Mag-aalas 9 na po." Magalang na sagot ni Rosa, bahagyang bumilis ang kanyang lakad. "Huwag kang magmadali, nanay." Ang boses ng lalaking nasa likod ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Bumaba ito mula sa motor at humarang sa kanyang daraanan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may takip sa mukha. "Wala po akong pera," sabi ni Rosa, niyakap ng mahigpit ang kanyang bag. Isang tawang mapang-asar ang pinakawalan ng lalaki. "Hindi pera mo ang kailangan namin." Lumapit ito sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang kanyang braso. "Ang kailangan namin ay ang pananahimik mo." Naramdaman ni Rosa ang takot. Isang matinding takot na halos magpayanig sa kanyang mga tuhod. May nagpapasabi, bulong ng lalaki. Ang hininga nito ay amoy alak. Huwag ka na raw makialam sa buhay ng may buhay. Minsan, ang sobrang pag-usisa, nakamamatay. Naiintindihan mo? Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Tinangka ni Rosa na sumigaw, pero tila may bumara sa kanyang lalamunan. "Naiintindihan mo ba?" Sigaw ng lalaki, lalong humigpit ang hawak. Kasabay noon, may isang tricycle na lumiko sa eskinita. Ang maliwanag na ilaw nito ay tumama sa kanila. Nagulat ang lalaki, binitiwan si Rosa ng may kasamang tulak at mabilis na sumakay pabalik sa motorsiklo. Pinaharurot nila ito at nawala sa dilim. Napaupo si Rosa sa semento, nanginginig ang buong katawan. Tinulungan siya ng driver ng tricycle na tumayo. "Ayos lang po kayo, nanay. Mga walang hiya talaga." Hindi makasagot si Rosa. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Nang makasakay sa tricycle pa uwi, doon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Luha ng takot at ng galit. Hindi na ito isang simpleng alitan sa loob ng mansyon. Buhay na niya ang nakataya. Pwede siyang tumigil. Pwede siyang bumalik sa probinsya at kalimutan ng lahat. Iyon ang pinakaligtas na gawin. Pero habang iniisip niya iyon, ang mukha ni Aling Marta at ni Nanay Pilar ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga inang pinabayaan. Kung aatras siya ngayon, para na rin niyang pinabayaan sila sa pangalawang pagkakataon. Hindi. Hindi na ngayon. Kinabukasan, pumasok si Rosa sa trabaho na may bagong determinasyon. Ang takot ay nandoon pa rin, pero mas matimbang na ang kanyang galit sa kawalang katarungan. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matututulan, isang bagay na solid, isang ebidensya. Naalala niya ang sinabi ni Manang Lorna na bago lumipat si Elise sa master's bedroom, mayroon itong sariling silid sa kabilang bahagi ng mansyon. Ang silid na yon ay ginawa na ngayong imbakan ng mga lumang gamit. Naghintay si Rosa ng tamang pagkakataon nang umalis si Elise para sa kanyang final wedding gown fitting at ang ibang mga kasambahay ay abala sa paghahanda para sa isang maliit na salo-salo. Dahan-dahan siyang pumunta sa lumang silid, maalikabok at madilim sa loob. Puno ng mga kahon at mga lumang kasangkapan,
Nag-umpisa siyang maghalongkat ng may pag-iingat. Tiningnan niya ang mga lumang libro, mga magazine. Wala. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang lumang aklat ng mga tula. Mga tula ng pag-ibig. Nang buklatin niya ito, may isang papel na nakatupi sa loob. Isang papel na lumana at madaling mapunit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang kopya ng birth certificate. Pangalan, Isabella Marta Cruz. Lugar ng kapanganakan, Pasig General Hospital. Pangalan ng ina, Martha Cruz. Pangalan ng ama, unknown. Nanginig ang mga kamay ni Rosa habang hawak ang papel. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang katotohanang hindi kayang itago ng anumang ganda o yaman. Sa sobrang tuwa at kaba, hindi niya namalayan ang mahinang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Nagulat na lang siya nang may isang boses na nagsalita. Isang boses na puno ng pagtataka at pagdududa. Manang Rosa? Anong ginagawa niyo rito? Lumingon si Rosa at ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nakatayo sa may pinto si Sebastian de Villa, ang mapapangasawa ni Elise. Ang presensya ni Sebastian ay kasing biglaan ng isang kulog sa isang maaliwalas na langit. Napatayo ng tuwid si Rosa, mabilis na itinago sa kanyang likuran ang hawak na birth certificate. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nahuli siya. Senyorito Sebastian, nauutal niyang sabi. Magandang hapon po. Hindi ngumiti si Sebastian. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng kabaitan, ay ngayon ay may bahid ng pagdududa. Lumibot ang kanyang tingin sa magulong silid, sa mga nakabukas na kahon, at bumalik kay Rosa. I'll ask again, Manang Rosa, anong ginagawa niyo rito? Ang kanyang tono ay hindi galit, ngunit seryoso. This is a storage room. Wala kayong dapat na ginagawa dito. Nagsimulang mag-isip ng mabilis si Rosa. Anong idadahilan niya? Sasabihin ba niya ang totoo? Ngunit paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung mas papanigan nito ang babaeng pakakasalan niya? Sa huli, pinili niya ang isang sagot na malapit sa katotohanan. Paumanhin po, senyorito. May hinahanap lang po akong isang lumang bagay, isang pamaypay na bigay pa po ng nanay ko. Dito ko po yata naimbak noon. Akala ko po ay nawala na. Isang dahilan na umaapela sa sentimiento ng pamilya. Tinitigan siya ni Sebastian ng matagal. Sinusuri ang kanyang bawat galaw, ang bawat kislap sa kanyang mga mata. Nakita nito ang pamumutla sa kanyang mukha, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ito ang Rosa na kilala niya, ang mahinahon at laging maaasahang kasambahay. May mali. Ganoon ba? Sabi ni Sebastian, hindi pa rin kumbinsido. Sige, hayaan niyo na muna yan. Ako na ang magsasabi sa ibang katulong na tulungan kang maghanap bukas. Isang magalang na paraan para paalisin siya. Tumango si Rosa, yumuko at mabilis na lumabas ng silid. Ang birth certificate ay mahigpit na nakatago sa kanyang bulsa. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya alam na nakatingin pa rin si Sebastian sa kanya. Ang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Ang eksenang yon ay nag-iwan ng marka kay Sebastian. Ang pagkataranta ni Rosa ay hindi normal. Idagdag pa ang mga maliliit na bagay na napapansin niya nitong mga nakaraang linggo. Ang tensyon sa pagitan ni Elise at ni Rosa. Ang biglaang pagdating ng kanyang ina noong isang araw at ang kwento tungkol sa nawalang wallet. Ang mga sagot ni Elise na minsan ay tila nag-iiba. Gabi na nang umuwi si Elise. Masaya ito. Dala ang magandang balita tungkol sa kanyang wedding gown. Ngunit sinalubong siya ng isang seryosong Sebastian. We need to talk, sabi niya. Of course, mahal. What is it? Malamig na sagot ni Elise. Handa nang yakapin siya. Ngunit hindi gumalaw si Sebastian. Nahuli ko si Manang Rosa sa lumang kwarto mo kanina. Naghahalongkat.
Ang ngiti ni Elise ay agad na naglaho. That old hug. Ano na namang ginagawa niya? Sabi niya, may hinahanap siyang pamaypay. Pero hindi ako naniniwala. Diretsong sabi ni Sebastian. Elise, may nangyayari ba sa pagitan ninyo? Bakit pakiramdam ko may tinatago ka sa akin? Naging depensibo agad si Elise. What are you talking about? Ako pa ngayon ang may tinatago. Baka yung katulong na yan ang may masamang balak. Sinisiraan niya ako sa'yo. Hindi ka niya sinisiraan. Ako ang nagtatanong. Giit ni Sebastian. Sagutin mo ako ng totoo, Elise. Bakit ayaw mong pag-usapan ang nakaraan mo? Bakit sa tuwing magtatanong ako tungkol sa orphanage, lagi mong iniiba ang usapan? Because it's painful. Sigaw ni Elise ngayon ay gumagamit na ng emosyon. Ayokong balikan ang mga panahong yun. Hindi mo ba maintindihan yon? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako pinagdududahan? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na taktika. Noon, laging gumagana ito kay Sebastian. Agad siyang lalambot at hihingi ng tawad. Pero ngayon, may nag-iba. Ang pagdududa na itinanim ni Rosa at ng kanyang ina ay nagsisimula ng mag-ugat. Tinitigan niya ang babaeng umiiyak sa harap niya. Ang babaeng akala niya ay kilalang kilala niya. Sino ka ba talaga, Elise? Ang tanong ay mahina, ngunit tumama ito sa pinakasentro ng pagkatao ni Elise. Ang tanong na kinatatakutan niyang marinig mula kanino man. Tumalikod si Sebastian at umalis. Iniwan si Elise na umiiyak. Hindi na dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa takot. Pumunta si Sebastian sa kanyang study. Isinara ang pinto. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan niyang abogado. Pare, anong ginagawa mo? Simula niya. Eto, nag-aaral ng kaso? Bakit may problema? Huminga ng malalim si Sebastian. Medyo, pare, pwede mo bang i-check ang background ng isang tao para sa akin? 2 araw bago ang kasal. Ang buong mansyon ay abalang-abala. Mga bulaklak, mga dekorasyon, mga taong labas-masok. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Rosa ay gumagalaw na parang anino. Ginagawa ang kanyang mga tungkulin habang mahigpit na iniingatan ang hawak niyang katotohanan. Alam niyang hindi sapat ang birth certificate. Kailangan niya ng puso. Kailangan niyang marinig ang kwento mula mismo sa pinagmulan nito. Muli siyang nagpaalam gamit ang dahilan na kailangan niyang bumili ng mga gamit sa palengke. Dala ang isang bayong na may lamang mainit na sabaw at tinapay. Pumunta siya sa lugar kung saan niya huling nakita si Aling Marta. Nagtanong-tanong siya sa mga nagtitinda sa bangketa at itinuro siya ng mga ito sa ilalim ng isang tulay, ang lugar kung saan madalas sumilong ang mga walang tahanan kapag umuulan. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa isang karton, nakasandal sa malamig na pader na semento. Mas payat, mas mukhang pagod kaysa dati. Dahan-dahang lumapit si Rosa. Nanay Marta? Nag-angat ng tingin ng matanda. Nang makilala si Rosa, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw pala, Ineng. Umupo si Rosa sa kanyang tabi. Hindi alintana ang alikabok sa semento. Inilabas niya ang baon niyang pagkain. Nagdala po ako ng sabaw. Mainit pa po. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Aling Marta, ngunit ang gutom ay mas matindi. Tinanggap niya ang pagkain at nagsimulang humigop ng sabaw. Salamat. Salamat ulit. Hindi nagsalita si Rosa tungkol kay Elise. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan. Umupo lang siya doon, sa tabi ng matanda, at nakinig. At si Aling Marta, marahil sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ay nakahanap ng isang taong handang makinig. Nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang bugtong na anak. Ang kanyang Bella. Isang batang napakabait at napakatalino. Ikinuwento niya kung paano niya itinaguyod ang pag-aaral nito
sa pamamagitan ng paglalabada, pagtitinda ng kung ano-ano, at pagtanggap ng kahit anong trabaho. Ang pangarap niya, mas malaki pa sa mundo namin, sabi ni Aling Marta. Ang mga mata ay nangangarap. Sabi niya, Inay, balang araw, aalis tayo sa kahirapan. At tinupad niya yon. Nakinig lang si Rosa, habang unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Nasa abroad siya ngayon. Alam mo ba? Pagpapatuloy ng matanda, puno ng pagmamalaki. Nakatagpo raw siya ng isang mabait na lalaki. Ikakasal na nga raw sila. Hindi lang siya makauwi kasi abala daw sa trabaho. Pero nagpapadala naman siya ng sulat. Minsan, ipinakita niya kay Rosa ang isang lumang pitaka. Mula roon, kinuha niya ang isang nakatuping papel, isang maikling sulat, sulat kamay. Mahal kong inay, ayos lang po ako dito. Huwag po kayong mag-alala. Nag-iipon na po ako para sa inyo. Nagmamahal, Bella. Nakita ni Rosa ang petsa sa sulat. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Binabasa ko to gabi-gabi, sabi ni Aling Marta, habang maingat na ibinabalik ang sulat sa pitaka. Para kahit malayo siya, pakiramdam ko, kasama ko pa rin siya. May kinuha pa siyang isang bagay mula sa isang maliit na supot. Isang papel na maraming tupi at luma na. Ito naman, paborito ko sa lahat. Tula na sinulat niya para sa akin nung grade 3 siya. Binuklat niya ito at binasa ng may ngiti. Ang aking ina, sabi niya dito, ako raw ang kanyang araw at buwan, ang kanyang mundo. Ang galing ng anak ko, no? Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Rosa ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng walang tunog. Isang inang puno ng pagmamahal, nabubuhay sa isang magandang kasinungalingan, habang ang anak na kanyang mundo ay ilang kilometro lang ang layo, ikinakahiya siya. Miss na miss ko na siya, sabi ni Aling Marta, at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero ayos lang, basta alam kong masaya siya. Iyon na ang huling patak na kailangan ni Rosa. Ang sakripisyo, ang pagmamahal na walang hanggan. Kailangang malaman ng lahat ang katotohanan ito. Kailangang maibalik ang dignidad ng inang ito. Hinawakan ni Rosa ang payat at magaspang na kamay ni Aling Marta. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakal na determinasyon. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay buo at hindi nanginginig. May kasal po na kailangan niyong puntahan. Naguluhan si Aling Marta. Anoong kasal, ineng? Huminga ng malalim si Rosa. Kasal ng anak niyo. Ang mga salita ni Rosa ay binitiwan sa hangin na parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Nagdulot ito ng ngalon ng pagkalito sa mukha ni Aling Marta. Anak ko? Pero nasa abroad siya. Hindi po siya nasa abroad, nanay. Nandito lang po siya, sabi ni Rosa, pinipigan ng marahan ng kamay ng matanda. Malapit lang po, at kailangan niya kayo sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Hindi na nagpaliwanag ng husto si Rosa. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang buong, masakit na katotohanan. Ang mahalaga, nakuha niya ang pagtitiwala ni Aling Marta. Nangako siyang babalikan niya ito sa araw ng kasal. Gabi, ang bisperas ng kasal. Ang mansyon ay maliwanag, ngunit ang liwanag ay hindi kayang itago ang dilim ng mga lihim na nababalot dito. Sa kanyang silid, kinuha ni Rosa ang calling card na ibinigay ni Senyora Angelica. Matagal niya itong tinitigan. Ito na ang huling pagkakataon para umatras. Pero nang maalala niya ang tula ng isang batang babae para sa kanyang ina, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Dinial niya ang numero. Hello? Sagot ng isang pamilyar na boses. Senyora Angelica, si Rosa po ito. Natahimik sa kabilang linya. Rosa, napatawag ka. May problema ba? Senyora, bukas po. Bukas po sa araw ng kasal.
Lalabas po ang katotohanan, sabi ni Rosa. Ang boses ay determinado. Pero kailangan ko po ng tulong nyo. Hindi po kami makakapasok sa simbahan. Muling nagkaroon ng mahabang katahimikan. Marahil ay tinitimbang ni Senyora Angelica ang lahat. Ang eskandalo, ang kahihiyan, ang kanyang anak. Nasaan ka? Tanong ng senyora. Nasa mansyon po. Magkita tayo. Sa likod ng hardin. 10 minuto. At ibinaba ang telepono. Sa kabilang dako ng mansyon, si Elise ay nasa kanyang engranding silid. Nakasuot ng puting seda na pantulog, nakatayo siya sa harap ng salamin. Dapat ay masaya siya. Ito na ang gabi, bago ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ngunit ang nakikita niya sa salamin ay hindi isang masayang nobya, kundi isang babaeng balisa. Tinawagan niya si Sebastian. Mahal, are you busy? I miss you. I'm busy, Elise. Sagot ni Sebastian mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay malamig, malayo. Magpahinga ka na. Mahaba ang araw bukas. Okay? I love you. Good night, Elise. Hindi nito sinuklian ang kanyang I love you. Ibinaba ni Elise ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang isang bote ng mamahaling champagne at nagsalin sa isang baso. Uminom siya ng dire-diretso. Tinitigan niya muli ang kanyang sarili sa salamin. Ang magandang mukha, ang makinis na balat, ang lahat ng simbolo ng karangyaan. Pero sa likod nito, nakikita niya ang anino ng isang batang babae mula sa Pasig. Isang batang laging amoy pawis at putik. Isang batang kinukutya dahil sa kahirapan. Bukas, bulong niya sa kanyang refleksyon, bukas, mawawala na ang aninong yon. Magiging Mrs. Elise de Villa na ako. Magiging perpekto na ang lahat. Ngunit sa kalasingan, isang salita ang hindi niya inaasahang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang salitang matagal na niyang ibinaon. Inay. Napasinghap siya at agad na tinakpan ang sariling bibig na para bang isang maruming salita ang kanyang binitiwan. Nandidiri sa sarili. Nandidiri sa kahinaang sandali niyang ipinakita. Samantala, sa study room ng De Villa Mansion, nakaupo si Sebastian sa dilim. Nasa harap niya ang isang brown envelope. Ang resulta ng investigasyong ipinagawa niya sa kanyang kaibigan. Binuksan niya ito kanina. At ang laman noon ang gumuho sa mundong akala niya ay perpekto. Mga dokumento, mga testimonya mula sa mga taga-Pasig, at isang kopya ng birth certificate ni Isabella Marta Cruz. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagpapanggap. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ang galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang malalim na lungkot. Hindi dahil sa niloko siya, kundi dahil sa taong kanyang minahal ay may kakayahang gawin ang isang karumal-dumal na bagay, ang itakwil ang sarili niyang ina. Ang kanyang ina, si Senyora Angelica, ang nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Anak, aanhin mo ang lahat ng yaman sa mundo kung kinalimutan mo naman kung saan ka nanggaling. At bukas, pakakasalan niya ang isang babaeng hindi lang kinalimutan, kundi sinadyang burahin ang kanyang pinanggalingan. Sa labas, sa kadiliman ng gabi, nagtagpo si Rosa at si Senyora Angelica sa likod ng hardin. Nahanap mo na siya? Tanong agad ng senyora. Tumango si Rosa. Opo. At sigurado ka na sa gagawin mo? Opo. Para po sa kanya. Para po sa lahat ng mga inang kinalilimutan. Sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay hindi nag-aalinlangan. May ibinigay na isang maliit na sobre si Senyora Angelica. Bukas, 1 oras bago magsimula ang seremonya, pumunta kayo sa side entrance ng simbahan. May isang taong maghihintay sa inyo. Ipakita mo to. Siya na ang bahala sa inyo. Tiningnan ni Rosa ang matanda. Sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang isang mayaman at makapangyarihang babae, kundi isang ina na nasasaktan para sa kanyang anak. Salamat po, senyora.
Huwag kang magpasalamat sa akin, Rosa, sabi ng matanda. Isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Gawin mo ang nararapat. Bumalik si Rosa sa kanyang silid. Dala ang sobre at ang bigat ng isang misyon. Kumuha siya ng isang simpleng bestida mula sa kanyang aparador. Isang luma, ngunit malinis na barot saya na minana pa niya sa kanyang ina. Inihanda niya ito. Kinaumagahan sa araw ng kasal, maagang maaga, bago pa man sumikat ang araw, pinuntahan ni Rosa si Aling Marta sa ilalim ng tulay. Dala niya ang damit at isang palanggana ng maligamgam na tubig. "Nanay, oras na po para maghanda," sabi niya. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Marta habang tinutulungan siya ni Rosa na magsuot ng malinis na damit. Ang damit ay medyo maluwag sa kanya, ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nagkaroon siya ng dignidad. "Sigurado ka ba dito, Ineng?" tanong ni Aling Marta. Ang boses ay puno ng kaba at pag-asa. "Makikita ko na ba talaga ang aking si Bella?" Hinawakan ni Rosa ang magkabilang balikat ng matanda. Tinitigan niya ito sa mata at sinabi ang mga salitang magiging simula ng pagbagsak ng isang kaharian ng kasinungalingan. "Opo, nanay. Oras na po para malaman ng lahat ang totoo." Ang Katedral ng Maynila, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sa labas, nagkukumpulan ang mga mamahaling sasakyan, ang mga paparazzi at ang mga usisero. Ito ang kasal ng taon, ang pagsasanib ng yaman ng mga Divilla at ng inspirasyon na dala ng pangalang Montenegro. Sa loob, ang hangin ay mabango sa amoy ng libu-libong puting rosas. Ang bawat sulok ay perpekto. Ang mga bisita, na pawang mga kilalang tao sa lipunan, ay nakaupo sa kani-kanilang pwesto, bumubulong ng mga papuri tungkol sa karangyaan ng okasyon. Sa isang sulok, malapit sa side entrance, may dalawang babaeng hindi na babagay sa eksena. Si Rosa, suot ang kanyang simpleng bestida, at si Aling Marta, suot ang hiram na barot saya, mahigpit ang kapit sa braso ni Rosa. Ang bawat pagdaan ng mga eleganteng bisita ay nagpapayuko sa ulo ni Aling Marta na tila nahihiya sa kanyang kalagayan. "Ineng, sigurado ba tayong tama itong pinuntahan natin?" Bulong ni Aling Marta. "Napakalaki, napakaganda. Hindi para sa akin ang lugar na ito." "Para po sa inyo ito, nanay," sagot ni Rosa. Hinahaplos ang kamay ng matanda. "Lahat ng ito ay para sa inyo." Sa harapan, sa may altar, nakatayo si Sebastian, gwapo sa kanyang barong katagalog na gawa ng isang sikat na designer. Ngunit ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Walang ngiti, walang kaba ng isang masayang nobyo. Tumingin siya sa kanyang ama at ina na nakaupo sa unang hilera. Ang kanyang ama ay nag-aalala. Ang kanyang ina, si Senyora Angelica, ay tumingin pabalik sa kanya at bahagyang tumango. Isang senyales at nagsimula na ang musika. Bumukas ang malaking pinto ng katedral. Lahat ng mga ulo ay lumingon. At doon, lumakad si Elise. Kung mayroon mang diyosa ng kagandahan, siya na iyon. Ang kanyang gown ay kumikinang. Ang kanyang muka ay perpektong naayusan. Naglalakad siya sa pasilyo na tila isang anghel. Ngunit habang siya ay naglalakad, ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa altar. Ito ay palingalinga. Hinahanap ang isang bagay o isang tao. Hinahanap niya ang anumang senyales ng panganib. Nang dumaan siya sa hilera, kung nasaan ang kanyang magiging biyenan, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Elise, ngunit si Senyora Angelica ay hindi ngumiti pabalik. Ang tanging isinukli nito ay isang tingin na puno ng pinaghalong awa at pagkadismaya. Kinabahan si Elise. Ngunit nagpatuloy siya sa paglakad. Ilang hakbang na lang at magiging ligtas na siya. Nakarating siya sa altar. Inilahad ni Sebastian ang kanyang kamay. Malamig ito. Kasing lamig ng yelo. Hinawakan ito ni Elise. Nagsimula ang seremonya.
Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, nagsasalita tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pagtitiwala. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Elise at sa puso ni Sebastian nang dumating na ang pinakahihintay na bahagi, ang pagpapalitan ng mga panata. Sebastian de Villa, do you take Elise Montenegro to be your lawfully wedded wife? Tumingin si Sebastian hindi sa pari, kundi kay Elise. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata na para bang gusto niyang makita ang kaluluwa nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagsalita ang pari. Kung mayroon mang sino man dito na may dahilan kung bakit ang dalawang taong ito ay hindi dapat pag-isahin sa banal na matrimonyo, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. If anyone has any reason why these two should not be joined in holy matrimony, speak now or forever. Hold your peace. Isang nakaugaliang tanong, isang formalidad. Ngunit ang katahimikang sumunod ay iba. Mas mabigat, mas makahulugan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Si Elise ay napalunok. Ito na. Ito na ang sandaling kanyang kinatatakutan. Tumingin siya sa mga bisita, sa kanyang mga kaibigan. Lahat ay tahimik. Nakahinga siya ng maluwag. Ligtas na siya. Ngunit ang katahimikan ay nabasag. Hindi ng isang sigaw. Hindi ng isang pagtutol. Kundi ng tunog ng dahan-dahang paghakbang. Mula sa sulok, sa may side entrance, dalawang anino ang nagsimulang lumakad, papalabas sa liwanag. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng bestida at isa pang mas matandang babae na nakasuot ng hiram na barot saya, nanginginig, ngunit naglalakad. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang bawat hakbang ni na Rosa at Aling Marta sa pasilyo ng katedral ay isang malakas na dagundong sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Sino sila? Anong ginagawa ng dalawang matandang ito sa kasal ng taon? Si Elise na nakatayo sa altar ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ito na. Ang bangungot niya ay nagkakaroon ng buhay. Huminto si Rosa sa gitna ng pasilyo. Sapat na ang layo para marinig ng lahat. Sapat na ang lapit para makita ang reaksyon sa altar. Si Aling Marta ay nasa likod niya, nanginginig, nakahawak sa kanyang braso. Huminga ng malalim si Rosa. Walang bahid ng galit sa kanyang muka. Tanging isang malungkot na determinasyon. Pumanhin po sa lahat sa aking pang-abala. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw, at umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Hindi po ako naparito para manggulo. Tumingin siya sa pari. Pasensya na po, Father. Ngunit may isang ina. May isang inang nakalimutan sa kasal na ito. Ang salitang ina ay tumama kay Elise na parang isang sampal. Napahawak siya sa braso ni Sebastian para suportahan ang sarili, ngunit si Sebastian ay hindi gumalaw. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Aling Marta na ngayon ay dahan-dahang nag-angat ng tingin, ang mukha ay basang-basa ng luha. Anong pinagsasabi ng babaeng yan? Sigaw ni Elise, sinusubukang bawiin ang kontrol. Guards, ilabas niyo sila! Mga baliw sila! Ngunit walang sino mang gumalaw. Maging ang mga bisita ay nakatutok sa drama na mas matindi pa sa anumang teleserye. Si Senyora Angelica de Villa ay tumayo. Lahat ay napatingin sa kanya. Pabayaan niyo siyang magsalita. Sabi niya, ang boses ay may awtoridad. Iyon lang ang kailangan ni Rosa. Si Senyorita Elise Montenegro, nakilala ng lahat bilang isang ulila na nagsumikap sa buhay. Ay isang kwentong hinahangaan nating lahat, pagpapatuloy ni Rosa. Ngunit ang katotohanan ay mas mayaman pa sa anumang kwento. Tumingin si Rosa kay Sebastian. Senyorito Sebastian, ang babaeng pakakasalan ninyo ay hindi ulila.
Sa senyales na yon, si Sebastian ay lumingon sa kanyang ama. Walang salitang namutawi, ngunit iniabot ng kanyang ama ang isang brown envelope sa isa sa mga wedding organizer na siya namang nag-abot nito sa piling mga miyembro ng media na naroroon. Nagsimulang magkagulo, ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Ang babaeng ito, sabi ni Rosa, at dahan-dahan niyang inakay si Aling Marta, paharap. Ay si Aling Marta Cruz, ang ina na nagbenta ng lahat para mapag-aral ang kanyang bugtong na anak. Ang ina na tiniis ang gutom para mabili ng kanyang anak ang pinakamagandang damit. Ang ina ni Isabela Marta Cruz. Kasabay ng pagbanggit sa tunay na pangalan, ang mga kopya ng birth certificate ay ipinamahagi. Ang litrato ni Aling Marta kasama ang isang batang babae na may balat na hugis buwan. Napatingin ang lahat mula sa litrato papunta kay Elise na patingin sa kanyang pulsuhan na ngayon ay lantad dahil sa nerbiyos. Nandoon ang marka, ang tanda. At ang balat na yan, dagdag ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginig sa emosyon. Sabi po sa akin ni Nanay Marta ay isang tanda ng swerte. Isang marka na lagi niyang hinahalikan gabi-gabi noong bata pa ang kanyang Bella dahil kamukha raw ito ng balat ng kanyang lola. Tapos na, ang bawat salita ay isang pako na ipinukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Elise. Hindi na siya si Elise Montenegro, ang hinahangaang socialite. Siya si Isabela Cruz, ang anak ng isang pobreng tindera ng lottery ticket. Ang anak na tumalikod sa sariling ina. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi nanggaling kay Rosa o sa mga ebidensya. Nanggaling ito mismo kay Aling Marta. Dahan-dahan siyang humakbang palayo kay Rosa. Naglakad siya papalapit sa altar. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga tao ay umuurong para bigyan siya ng daan. Si Elise ay napapaatras, nanginginig, umiiling. Huwag kang lalapit. Ngunit si Aling Marta ay hindi huminto. Umakyat siya sa altar. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang Bella. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, ng lungkot, ng pagmamahal. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nanumbat. Sa halip, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at inayos ang belo ni Elise na bahagyang natabingi sa pagkataranta. Isang simpleng kilos, isang kilos ng isang ina. Isang kilos ng pagmamahal na walang kapantay sa gitna ng pagkawasak. Iyon ang tuluyang gumupo kay Elise, hindi ang galit, kundi ang pagmamahal. Napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol, napahagulhol. Isang iyak na hindi na dahil sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang pagsisisi, hinawakan niya ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Inay! Ang salitang minsan niyang kinasuklaman. Patawad. Ang paghagulgol ni Elise sa sahig ng katedral ay ang hudyat ng pagtatapos. Ang kasal na tinaguri ang kasal ng taon ay naging eskandalo ng taon sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga reporter ay nagsisiksikan, sinusubukang makakuha ng pinakamagandang anggulo ng naganap na trahedya. Ang mga bisita, ang matataas na tao sa lipunan na kanina lang ay pumapalakpak sa kwento ni Elise, ay isa-isang nagsitayuan at tahimik na umalis na para bang ayaw madawit sa kahihiyan. Si Sebastian ay tumayo lang doon, isang tahimik na saksi sa pagguho ng babaeng minsan niyang minahal. Tumingin siya kay Rosa, isang tingin ng pasasalamat at paggalang, bago niya inalalayan ang kanyang mga magulang, palabas ng simbahan, papalayo sa kaguluhan. Sa gitna ng lahat, tatlong babae ang naiwan sa altar. Si Elise, nakaluhod pa rin. Ang mamahaling wedding gown ay nakakalat sa sahig na parang isang basahan. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng sakit at pagsisisi. Si Aling Marta, nakaupo na sa sahig sa tabi ng kanyang anak. Hindi siya nagsasalita.
Niyayakap niya lang ang kanyang si Bella, hinahaplos ang buhok nito na para bang bumalik sila sa panahon na ang tanging mundo nila ay ang isa't isa sa isang maliit na barong-barong sa Pasig. At si Rosa, nakatayo sa di kalayuan, nanonood. Ang bigat na matagal niyang pinasan sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nawawala. Napalitan ito ng isang kakaibang kapayapaan na gawa niya. Naibigay niya ang hustisya hindi lang para kay Aling Marta, kundi pati na rin sa alaala ni Nanay Pilar. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis, tapos na ang kanyang misyon. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Rosa, si Senyora Angelica. Bumalik pala ito. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kaluwagan. Salamat sa lahat, sabi ng matanda. Ginawa ko lang po ang tama, Senyora. Sagot ni Rosa. May iniabot na isang sobre si Senyora Angelica. Isang makapal na sobre. Para sa'yo. Tiningnan ito ni Rosa. Hindi ko po kailangan yan, Senyora. Hindi yan bayad, Rosa. Paglilinaw ng matanda. Tulong yan para makapagsimula ka ulit. At bilang pasasalamat, iniligtas mo ang aking anak sa isang habambuhay na kasinungalingan. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Rosa. Yumuko siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng simbahan, papalayo sa karangyaan at kasinungalingan, pabalik sa simple niyang mundo. Habang naglalakad, binuksan niya ang sobre. Isang tseke. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang maliit na bahay at lupa. Ngunit tiniklop niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Hindi pera ang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Ang nagpagaan sa kanyang pakiramdam ay ang paggawa ng tama. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa Montenegro de Villa scandal ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong tsismis. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Elise at sa kanyang ina. Isang araw, bumalik si Rosa sa Pasig, hindi para maghanap, kundi para magpasalamat. Pinuntahan niya si Aling Nene sa karinderya nito. Habang naglalakad siya sa pamilyar na eskinita, may napansin siyang bago. Isang maliit na kainan ang nagbukas sa pwesto ng dating pinauupahang apartment ni Aling Marta. Maliit lang ito, simple, pero napakalinis. At may nakasulat sa isang maliit na signboard na kahoy, Tahanan ni Marta. Sumilip si Rosa sa loob. Ang kanyang puso ay napuno ng isang di maipaliwanag na saya. Sa loob, nakita niya si Aling Marta, nakangiti habang nagluluto sa isang maliit na kusina. Ang kanyang nangiti ay hindi na pagod, kundi puno ng bagong pag-asa. At sa labas, may isang babaeng nagpupunas ng mesa. Nakasuot ito ng simpleng duster at tsinelas. Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang makapal na makeup. Ang mahaba niyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Nag-angat ito ng tingin. Si Isabela, hindi si Elise. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga mata ni Isabela, nakita ni Rosa ang lahat. Ang pasasalamat, ang pagsisisi, at ang simula ng isang mahabang paglalakbay tungo sa pagpapatawad sa sarili. Tumango lang si Rosa at ngumiti. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. At doon, sa gitna ng ingay at alikabok ng Pasig, sa isang maliit na karinderyang tinatawag na tahanan, natagpuan ni Isabela ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagyakap ng inang minsan niyang tinalikuran. At si Rosa, habang naglalakad palayo, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa nanalo siya, kundi dahil sa isang naligaw na puso. Ay sa wakas, nakauwi na. Ilang buwan ang lumipas. Ginamit ni Rosa ang maliit na bahagi ng perang bigay ni Senyora Angelica para tuparin ang isang pangarap. Nagtayo siya ng isang maliit na community clinic sa kanyang bayan sa probinsya. Isang lugar para sa mga matatandang walang ibang malapitan, isang kanlungan para sa mga inang pinabayaan,
Hindi na siya isang nurse na may lisensya, pero ang puso niya ay hindi kailanman tumigil sa pag-aalaga. Minsan, isang itim na van ang humihinto sa harap ng klinika. Lula nito ay mga gamot, bitamina at mga supply. Laging si Sebastian ang nag-aabot, walang masyadong salita, isang ngiti lang ng pasasalamat at paggalang. Naging magkaibigan sila sa isang paraang sila lang ang nakakaintindi. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Rosa, isang pamilyar na tao ang dumating, si Isabela. Simple lang ang suot, dala-dala ang isang bayong ng mga gulay at prutas. Para po sa inyo at sa mga pasyente ninyo, sabi niya, medyo nahihiya. Tumango si Rosa. Salamat. Kumusta na ang nanay Marta mo? Malakas na po. Masaya na, sagot ni Isabela. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Rosa sa kanyang mga labi. Hindi sila nag-usap ng matagal. Walang patawad na hinihingi. Walang salamat na kailangang ulit-ulitin. Sa katahimikan nila, naroon ang pag-unawa. Bago umalis si Isabela, napansin ni Rosa ang kanyang pulsuhan. Wala na ang mamahaling pulseras na laging nakatakip dito. Lantad na ngayon ang balat na hugis buwan. Napansin ni Isabela ang tingin niya. Hinawakan nito ang sariling pulsuhan at ngumiti. Tanda raw po ito ng swerte, sabi ng inay. Umalis si Isabela. Dala ang isang kapayapaan na ngayon lang niya natagpuan. Naiwan si Rosa. Nakatayo sa harap ng kanyang maliit na klinika. Tumingin siya sa mga matatandang nakaupo sa loob, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Tumingin siya sa kalangitan, sa papalubog na araw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang sugat sa kanyang puso na dulot ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Hindi niya nabago ang mundo, pero para sa iilang taong kanyang natulungan, naibalik niya ang kanilang dignidad. At para sa kanya, iyon ay sapat na. Natagpuan na niya ang kanyang sarili, tahanan ng puso. Ang kwentong ito ay orihinal na isinulat at pag-aari. Tagapagsalaysay, Clara.